ating bang Panginoon ay buhay? Alam nyo, dapat ito ipagsigawan natin. Ano po? Sabi sa awit 100, talata 1, shout for joy. Isigaw ninyo sa inyong mga kagalakan. Ano po? Kaya maganda, isigaw natin, buhay ang aming Panginoon. Sigaw nga natin. Parang hindi nakakakumbinsi. Isa po. Buhay ang aming Panginoon. Go! Yes. Alam nyo, malakas na yan. Pero alam ko, may mas lalakas pa. Di ba? Alam nyo, lahat ng pundador na iba't ibang relihiyon ay talagang nangaral na magandang aral, pero namatay din. At nanatiling patay. Pero ang Panginoong Jesucristo, nangaral, namatay, pero nabuhay na magmuli. Kaya matatag ang Kristyanismo. Ano po? Sapagkat ang ating Panginoon ay nabuhay na magmuli. Kaya dapat malakas na sigaw natin. Buhay na buhay ang aming Panginoon. Are you ready? One, two, ready, go! Yes. Nais ko panoorin niyo ang video na ito. He was very special. They're fanatics. What was his name? He was called Yeshua. The man's dead. His followers are in hiding. He's still a threat. Take control out there and finish things. The tomb is sealed, guarded with your life. If this body vanishes, we have a potential Messiah. Where has he gone? You tell me. You will track down the corpse of Yeshua. What happened to the Nazarene? He's right here. Open your heart and see. Risen. Yes, even in the eyes of the non-believer, Jesus has proven that He has risen. This upcoming movie is a beautiful movie that shows that even in the eyes of the non-believer, like this soldier who was tasked to investigate, has discovered the proof that our Christ has risen from the dead. Alam niyo mga kapatid, mga minamahal, nagpapasalamat po tayo. Sapagkat sa banal na kasulatan, ang sabi sa John chapter 2 verses 18 to 22, kung babasahin po ninyo, habang nabubuhay pa si Jesus, He foretold His death and His resurrection. And everybody waited for that. Everybody waited for that. Some waited in belief, some waited in doubt, some waited with sarcasm, different reaction. But He foretold what's going to happen. At nung siya talagang nag-alay ng buhay sa krus at namatay at inilibing, ang ginawa ng mga pinuno ng reliyon sa Matthew 27 verses 66 and following, kanilang sinelyuhan ang malaking bato na hindi pwedeng itulak ng sino mga ordinaryong tao upang hindi makalabas si Jesus at hindi maagaw at manakaw ang kanyang bangkay. Pinabantayan sa mga Romanong sundalo. At itong pelikulang ito is a story about a Roman soldier who was tasked to investigate what has happened. And he made sure in that movie na talagang selyado ito, and he even told his soldier, guard this with your life. Pero alam po natin ang nangyari mga kapatid. Biglang lumindol na napakatinding lindol, na ano pat ang pagkakaseli ng malaking bato ay natanggal. At ang malaking bato na hindi kayang itulak ng ordinaryong mga tao ay naitulak. At ang mga sundalong hindi naniniwala kay Kristo ay lumaglag ang mga panga, sapagkat totoo pa lang na buhay at mabubuhay na muli ang Kristong pinanampalataya ng mga tagasunod ni Kristo. Na ano pat ang kanyang mga alagad ay hindi na umaasan siya na bubuhay na magmuli. Dalawang sa mga tagasunod niyang parehong Maria nagpunta, hindi para tignan kung talaga nabuhay o hindi, upang mag-alay lang bilang respeto sa isang bangkay. Ngunit ang gulat din, dahil buhay pala ang Panginoon. Mga kapatid, ang ating Panginoon ay hindi na natiling patay. Siya ay buhay na buhay. Ngunit alam natin ang nangyari sa Matthew 27:66, sinelyuhan, pinabantayan, pero walang nangyari. Hindi napigil ang katotohanan si Jesus ay mabubuhay. At sa Matthew 28:11-15, makikita po natin doon, pinatawag ng mga pinunong relihiyon ang sundalo at sinuhulan sila ng kwarta upang huwag ipagsabi ang kanilang namalas na totoong nabuhay si Jesus. Noong pa lang meron ng suhulan. Kaya dapat noong pa lang sinimulan natin ng ang suhol. Iwaksin natin ang suhol. Iwaksin natin. Noong pa lang may suhulan na. At pagkaraan, nagpatawag ng press release
at nagpakalat ng mga balitang na hindi totoo. Ngayon, hanggang ngayon totoo yan. Marami mga balita na hindi totoo. Kaya kailangan pagtanggap niyo ng balita, pagbasa niyo ng balita, pag nakita kayo sa Facebook, sa YouTube, minsan out of context po. Kailangan tignan mo ang konteksto ng mga balita. Kailangan tignan mo ang kanyang pinanggagalingan, sapagkat marami mga balita talagang nagpo-program ng utak. At yan ang ginawa ng mga pinuno ng reliyon. They try to program the minds of the people to believe na hindi totoo ng buhay ni muli si Jesus, kundi ninakaw lang ang bangkay niya ng kanyang mga alagad. Oh, we all know. We all know that the truth of the matter is that Jesus has risen from the dead. Anong sabi ng verse 20 sa ating passage? If we can look at verse 20, ang sabi po ay ganito, ngunit ngayong si Kristo ay muling binuhay. Sa Ingles, ang pagkasabi ay ganito, but Christ has indeed been raised from the dead. Sa totoo lang, si Jesus talaga ay nabuhay na magmuli. How many of you will say amen to that? No, ako at ang aking asawa ay nasa Washington, D.C. Lumuna kami ng National Prayer Breakfast. We were privileged to be seated with some Muslim brothers. That National Prayer Breakfast is a gathering of people from different religious groups, from different part of the world, whom they recognize as strategic leaders. And these are the people who has common denominator. And the common denominator is that we all believe in the teachings of Jesus. At ako'y natuwa sapagkat may mga Muslim, may mga Hindu, may mga Buddhist that even though they belong to different major religion, they believe in the teachings of Jesus. And some of them have actually become a born-again Christian already. But ang sinasabi ko po mga kapatid, they are not able to deny the fact that our Jesus has risen from the dead, and so they are attracted to Jesus Christ. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to us today. The living proof that Jesus is alive is undeniable. Una, alam natin sa ating practical discipleship in establishing our faith in Christ, nasabi po ng banal na kasulatan, ang libingan ni Jesus ay walang laman. Hanggang ngayon, ang mga turista ay pumupunta doon at tinitignan, walang laman. Empty. Unlike sa mga iba-ibang mga libingan, di ba, naroon ng buto. Yung iba natitira pa yung buhok, di ba, hindi natutunaw yon. Kaya ako pag namatay, konting buhok ko makikita pag ako hinukay. Ano po? Pero walang makitang buhok, walang makitang buto. Sapagat ang Panginoon natin ay nabuhay na magmuli. Hallelujah. Amen? Siya ay nabuhay na magmuli. At hindi lang po yun. Yung po mga different testimonies ng mga tao naka-encounter kay Jesus. This is another living proof na ang Panginoon ay nabuhay na magmuli. At hindi lamang po yun. Si Jesus ay patuloy nagpapahayag ng kanyang sarili hanggang ngayon. Let's look at that one after the other. Empty tomb. Alam niyo po, para wakasan ng Christianity, ang kailangan lang gawin ng mga makapangyarihan noong araw, i-produce ang bangkay ni Jesus, i-produce ang mga buto ni Jesus, i-produce ang bahagi ng kanyang katawan, at tapos na ang Kristyanismo. But they were not able to do that. Because they cannot find the body of Jesus. Because Jesus, and with His body, went back to the Father. At yun yung prototype na mangyayari sa lahat na nanalig kay Kristo. Hindi lang ating kaluluwa at espiritu ang babalik sa Diyos sa takdang araw na pagbalik niya, pati katawan na isasama sa atin. Gagawing glorified body ang ating body. Itong body ito na sa lupa, alabok babalik, muling bubuin para makasama natin ng ating kaluluwa at ng ating espiritu sa piling ng Panginoon. Isn't that amazing? Amen? Yan ang pangako ng Panginoon. So they can easily produce the body, but until now they cannot produce. Di ba? At napakadali lang po. Sabi naman nila, ano ko, kaya wala yung bangkay ni Jesus kasi ninakaw ng mga alagad. That cannot be possible. Sapagkat ang mga alagad noon ay dissolution, nagtatago-tago na nga, sapagkat sila ay talagang, they were afraid for their lives. They cannot do that. They are not in position to do that. May mga sundalo, may selyado. Yung dalawang babae, dumalaw ni hindi expectant ang heart na buhay si Jesus. And so the rest of the apostles. Kaya nang tumakbo yung dalawang babae para sabihin, nabuhay si Jesus. Wala naman tumakbong kahit sino, kundi si Pedro. At pagtakbo ni Pedro, nakita nga niya, wala. Yan ang mga salita Pilipino, nakita tapos wala. Nakita nga niya, higaan na lang ang naroon. Ganoon ang salita. Hindi nakita tapos wala. Ano? So nakita niya, higaan na lang. Wala na ang Panginoong Jesus. Bakit? Dahil si Jesus ay, wala yatang buhay ito Si Jesus ay, parang mahina. Si Jesus ay, buhay! Di ba? Ay sabi nila, nako, yung mga alagad na yan, nag-hallucinate lang yan. Na nabuhay. Yung mga nagpapatotoo na nag-hallucinate, hallucination lang. Alam niyo, hallucination ayon sa science, yan ay bunga ng mga tao na
lagi iniisip yung bagay na yun, kaya na-hallucinate nila. Yun. Ang mga alagad, hindi nila iniisip si Jesus, iniisip nila yung buhay nila, nagkanakanya na nga sila Noong mga unang pagkakataon, nagpapakita si Jesus sa kanila, hindi nila pinaniniwalaan si Jesus because they are not expectant. And so it is impossible for them to hallucinate. Kaya totoong nagpakita sa kanila si Jesus. At sabi nila, nako, ano lang yan, hindi totoo yan, gawa-gawa lang nila. How could they give their lives to something that is not true? Pinagpapatay ang mga alagad, pinagpapatay ang mga tagasunod ni Kristo. After they have seen Jesus resurrected, they doubted at first. Even Thomas said, I cannot believe that unless ipasok ko daliri ko sa kanyang kamay na butas. At pinagpakita sa kanya si Jesus, pinapasok ko talaga. At nakapa yung mga butas, at saka pala naniwala. Sabi ni Thomas, Diyos ko, Panginoon ko at Diyos ko. And when the apostles have proven that Jesus has risen from the dead, they gave their lives up until sa kanila kamatayan. Iba sa kanila binalatan ng buhay, ang iba'y pinako sa krus, ang iba'y patiwarik, ang iba'y pinugutan ng ulo, ang iba'y nilason. Pero hanggang sa kamatayan, nanatili sila. Dahil ang Kristong pinangaral nila, ang Kristong pinaniwalaan nila, ang Kristong pinagtiwalaan nila ng kanilang buhay, ay bagaman namatay, ay muling nabuhay. Kaya they were able to give their lives. Pinagpapatay, pinahirapan, hanggang ngayon, tourist spot. Yung mga lugar na kung saan sinunog ang mga unang Kristiyano. How could they give their lives to the end kung ito isang kasinungalingan? Ladies and gentlemen, this is the most important event in the history of mankind. That a man has resurrected from the dead. Because he is not just a man, he is God who became man. John chapter 1 verse 1 says, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God Himself. At ang sabi ng verse 14, the Word became flesh and dwelt among us. Sapagkat lahat tayo po, mga kapatid, ay walang pag-asa. Hindi sa pamamagitan ng sariling gawa, hindi sa pamamagitan ng relihiyon, hindi sa sariling pagsisikap. Sapagkat lahat ng yan ay kapos, sabi ng Romans 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. Ang requirement ni God, 100% sinless. Walang makapasa. Ang gawa mo, ang mabuting gawa mo, ang iyong mga pagsisikap mo sa kapwa, maganda yan, gusto ng Diyos yan, pero kapos dahil nagkakasala ka pa rin. So ang ginawa ng Diyos, siya mismo ang bumaba dito sa lupa ng katawan tao. Hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan pagka Diyos, siya nabuhay ng isang tao at hindi siya nagkasala. Dahil doon ang ialay niya ang kanyang buhay sa krus, minsan magpakailanman. Hindi kagaya ng alay ng mga hayop sa Old Testament, paulit-ulit. Mag-aalay ngayon, bukas makalawa magkakasala, mag-aalay uli, bukas makalawa magkakasala, mag-aalay uli, bukas makalawa magkakasala. Ngunit, nang ialay ni Jesus ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, because that was a perfect sacrifice, the Bible says, this is once and for all. Hallelujah. Kaya nang ialay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, binayaran niya lahat ng ating kasalanan, at ngayon, nang siya'y mabuhay na muli, tinalo niya ang kapangyarihan ng kamatayan. Kaya ako, hindi na tayo tatakot sa kamatayan. Amen? Bakit? Sapagkat pag sinuko mo ang buhay mo sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, ang sabi ng unang Juan 5:11 hanggang 12 at 13, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ay hindi kinaroroonan ng buhay. At dahil tinanggap natin siya sa ating puso, meron tayong buhay na wala hanggan. Anong oras tayo mamatay, sa langit tayo pupunta. Mga kapatid, resurrection is about breakthrough. Jesus has shown to us that He has conquered death. Easter is about our breakthrough from death. For if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. In verse 20, ano sabi? But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruit of those who have fallen asleep or who died. Hallelujah. Kapatid, kaibigan, ang pagkabuhay na magmuli ni Jesus ay ang katunayan na tayo'y natatanggal sa mga pagkagapos, na tayo natatanggal sa anumang mga kapagkakulong, and we can break through like Jesus. Break through saan? Sa kamatayan. Ano ba ang kamatayan? In the biblical definition of death is separation. Separation. Ito ang definition po ng Webster Dictionary. And when you go to the Bible, ano po, makikita po natin, death means separation. Dito yung paghinto sa buhay at paghinga. Sabi po mga kapatid ng Hebrew 9:27, it is appointed for man to die once, and after that comes judgment. Ano po?
At ang kamatayan po, ang ibig sabihin po, ay paghihiwalay. Mga kapatid, mga minamahal, this is very important for us to understand na ang kamatayang ito ay yung pong pagkahiwalay ng tao una sa kanyang katawan, kaya dead. Kaya po sinabing dead on arrival, katawan na lang dumating, wala na yung tao. Yun po. Pero ito pong death na ito, hindi lang physical death, eternal death. Kasi eternal separation from God because we will go to hell. And so we were hopeless. Kaya si Jesus na parito, dahil hopeless nga tayo. Kaya nang mamatay sa krus, lahat ng manalig sa Kanya, hindi na sa impyerno pupunta, sa langit na. What an assurance. Di ba dapat palapakan ng Diyos sa bagay na yan? Sa malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, importanteng maunawaan po natin, itong death na ito can also mean yung death ng ating buhay. Buhay ka pero wala kang kabuhay-buhay. Sa John 10:10, anong sabi? I come that you might have life. Pero hindi huminto doon. Ang sabi doon, I come that you might have life and might have it in full. John 10:10. Sa ibang version, I come that you might have life and might have it abundantly. Maraming tao nabubuhay, pero ang buhay niya walang kabuhay-buhay. Puno ng lungkot, puno ng sakit, puno ng hopelessness. Mga kapatid, mga minamahal, that can also be considered death. Look at what the enemy called thief is doing. He came to steal, to kill, and to destroy. Ninanakaw niya ang mga biyayang nakapangalan na sa iyo. Pero para niya gawin yun, kailangan patayin niya ang iyong pag-asa, patayin niya ang iyong pananampalataya, patayin niya ang sigla ng buhay mo. At para lalo niya magawa yun, dudurugin niya ang buhay mo, guguluhin niya ang pamilya mo, guguluhin niya ang iyong personal na buhay. Kaya nagkakagulo-gulo ang buhay mo, kaya nawawalan ka na ng sigla, at dahil doon nakaagaw niya at nananakaw niya ang mga biyaya na kapangalan sa iyo. Ngunit salamat, dahil si Jesus ay nabuhay, hallelujah! We can experience breakthrough from death. Not only from the death physically, sapagkat pag namatay ka, ngunit nanalig ka kay Kristo, sabi ni Jesus, ang lahat na nanalig sa akin, bagaman mamamatay, ay muling mabubuhay. Hallelujah. Itong katawang ito, dapat ito ay hindi na mamatay. Ngunit magkasala sa Eva at Adán, subject ito sa death. Kaya ang katawang ito nagde-deteriorate. Huwag ka lang hindi maligo ka lang ng 2-3 araw, iba na amoy mo, di ba? Mabaho ka na, kaya kailangan lagi na maliligo. Ito na subject sa death ngayon. Ano po? Pero sabi ng Biblia, bagaman ikaw mamamatay, ikaw muling mabubuhay kung ikaw ay nagsuko ng buhay kay Kristo na nabuhay na magmuli. Tayo pag namatay, hindi na diretso sa impyerno, diretso na tayo sa langit. Hindi dahil mabait ka, hindi dahil ikaw ay nakasapi sa isang relihiyon nagliligtas. No. Hindi dahil nasa iyo na ang buhay na wala hanggang dahil. Sabi ng Biblia, ang kinaroroonan na yan sa kinaroroonan ng buhay. At ngayon, habang buhay tayo, ang buhay na ito ay pwede masigla, hindi dahil may pera ka at mayaman ka, kundi dahil nasa iyo si Kristo. Sabi nga ng awit, kasama ko at kaakbay, di ba? Sa makipot na daan, buhay, buhay, buhay. Alam niyo po, yung kantang yan? Buhay ang Kristong aking pinaglilingkuran. Alam niyo, napakaganda ng kantang yun. Natanong mo sa akin, bakit ako buhay? Sapagkat buhay siya sa puso ko. So dito masasabi niya na buhay si Jesus sa puso niya. Sabi ka nga na malakas na amen. May kasamang palakpak po yung amen natin na yan. Glory to God. Now, what are the implications of this to our lives today? Well, alam po ninyo, dahil nabuhay na muli ang Panginoon, ang mga alagad, sa kabila ng mga problema, pasakit, hindi sila nagapi ng mga kawalan. Hindi sila nagapi ng sakit. Hindi sila nagapi ng problema. Hindi sila nagapi ng anumang pananakot sa buhay nila. Naging matatag sila. And yes, that is a life of breakthrough. And what are the things that they possess that we should also possess para atin pong maranasan ang breakthrough na yan? Una, verse 17 and 18, ang sabi diyan, if Christ has not been raised, your faith is futile. Your faith is futile, you are still in your sin. Then those also have been fallen asleep in Christ are lost. The key word there is faith. Mga kapatid, mga minamahal, napakahalaga na maunawaan natin lahat na tayo po, dahil ang ating Kristo ay buhay, ang buhay natin mapupuno ng buhay at ng abundant life. Hindi tayo matatakot mamatay dahil tayo bubuhay muli. Hindi tayo matatakot mamatay dahil hindi naman tayo sa impyerno pupunta, sa langit tayo pupunta. At hindi tayo matatakot mabuhay dahil kasama natin si Jesus.
Kaya sabi ni Apostle Paul, hindi ko malamang ano pipiliin ko. Ang mamatay ay pakinabang, ang mabuhay naman ay kay Kristo. Kaya bawat araw, ano man na naman ang wallet mo, masigla ka dahil kay Kristo. Ano man nararamdaman ng katawan mo, masigla ka dahil kay Kristo. Why? Because you have faith. Ang sabi po ng talata, kung hindi nabuhay na magmuli si Jesus, sayang ang faith mo. Pero dahil nabuhay na magmuli si Jesus, panalo ka sa faith mo. Can you hear that? Amen? Ang salitang faith sa Tagalog, sampalataya. Dalawang salita na pinagsama, idinikit ng la. Sampataya, pinagsama, nilagyan ng la. Sampalataya. Ibig sabihin, sinasampa mo at tinataya mo ang buong buhay mo sa Panginoong Jesus. Hindi pwedeng isa kay Kristo, isa sa Satanas, kay Satanas. Isa sa Diyos, isa sa mundo. Hindi pwede yun. Kaya sa Revelation, ang sabi ng Panginoon, ayaw ko ng maligamgam. Buhos na itaya mo ang buong pagkatao mo. Hindi lang siya natin tagapagligtas ng kaluluwa. Siya ang Panginoon ng pagkatao mo. Siya ang Panginoon ng utak mo. Siya ang Panginoon ng sexual life mo. Siya ang Panginoon ng family life mo. Siya ang Panginoon ng negosyo mo. Siya ang Panginoon ng pera mo. Siya ang Panginoon ng maging ng iyong leisure time. Siya ang Panginoon ng buong pagkatao mo. If Jesus is not the Lord of all the aspect of your life, He is not the Lord at all. Yan ang sabi po, mga kapatid. Kaya sasampa mo ng buo yung buhay mo. Kaya kung hindi rin nabuhay na magmuli si Jesus, dahil tinaya mo na ang buong buhay mo kay Jesus, talo ka. Pero, ang sabi ng verse 20, the truth of the matter, Jesus has risen. Kaya panalo ka sa taya mo. Parang yung piso mo, nanalo ng 1 bilyon. Sabi ng Panginoon, bibigyan ko tayo ng buhay na wala hanggan. Pero ibigay mo muna sa akin ang buhay mo. Dahil binigay ko sa iyo ang buhay ko, ibigay mo ang buhay mo sa akin, bibigyan kita ng buhay na walang hanggan. Ang ilustrasyon yan, parang yung piso mo, ang kapalit, 1 bilyong piso. Manghinayang ka ba sa piso mo? Amen? Yung piso mo, ang panalo, 1 bilyon. Sino ang papayag dyan? Sumigaw nga ng amen? Actually, hindi lang 1 bilyon eh. Kasi eternity yun eh. Ano po? But just for the sake of illustration, naalala ko yung aking asawa, si Tess, saka yung kanyang younger sister. Isa sa paborito nilang babalik-balik ang istorya. At sila nagkakatawanan. Sila bata pa. Merong 5 yung kanyang kapatid. Meron naman Gis si Tess. At bumili sila, hindi ko alam kung lollipop o papaano or ice cream, whatever. Ang halaga ay 5. Ay ang kanyang kapatid magabayad na ng 5. Si Tess naman magabayad ng Gis. Pero yung bayad ni Tess na Gis, may sukling 5. Eh yung nagtitinda, walang panukli na 5. Kaya ang sabi ngayon ni Tess, sige, bigay mo sa akin 5 mo, ibibigay ko yung Gis ko, magkakaroon ka ng ice cream, ako magkakaroon ng ice cream. At nung nagbigay ng ice cream sa kanila, yung Gis ni Tess, yung 5 ng kapatid niya nawala na dahil pinalitan na ng ice cream. Yung Gis ni Tess, naging 5 na lang at kapalit isang ice cream. Ngunit nakita ng kapatid niya na yung 5 niya napunta mismo kay Tess. Kaya sabi niya, yung 5 ko, parang hindi na sa kanya, At napag-awayan nila yon sapagkat sabi niya, 5 ko yun. Hindi niya alam, napalitan na yung 5 niya. Nang mas gusto niya, yung dinidila-dilaan niya. Ay ganun tayo kuminsan. Binigay mo na ang buhay mo kay Jesus, binabawi mo pa? Ikaw pa rin nagpipili mo patakbo ng buhay mo, ng sexual life mo, ng love life mo, ng career mo. Let the Lord rule your life. At ang sabi po, dahil nabuhay na huli si Jesus, hindi ka talo na ibinigay mo ang buong pagkatao mo sa Kanya. I was a young people when I gave my life to God 35 years ago. When I said yes to the Lord to go full-time in the ministry, it was 30 years ago. And I have no regret. I have no regret that I have said yes to Jesus. No regrets. No regrets. Hindi ko natutuloy, baka mag-regret pa kayo. Mga kapatid, sampataya. Dahil buhay si Jesus, huwag ka matakot na ibigay ng totoong buhay mo. Lubos-lubos. Yun ay sabihin ng sampataya. Dahil buhay si Jesus, panalo ka kay Jesus. Sa maraming pagkakataon natin, buhay mga kapatid, yan ang problema natin. Ano po? Kung kanino tayo nilalagak yung tiwala mo, di ba? Naalala ko, di ba, minsan kapag tayo nangangailangan ng pera, nag-iisip agad tayo sa kaya makakautang, sa kaya makakalapit. Sa Diyos ka lumapit, sa Diyos ka lumapit. Doon po sa Amerika, doon kami kinasal uli ng Tess, ng aming 25th wedding anniversary. Kausap ko isa kong kaibigan na dati dumadalo sa simbahang pinastoran ko po. About almost 2 years na, nung nagsisimula yung ating ministry 30 years ago, I was requested to pastor another church in Caloocan. At nung panahon na yun, yun ang aking ruta. 2 simbahan pinapastoran ko, yung isa ay pioneer ko, isa po ay nirequest akong pastoran, at nag-aaral ako ng seminaryo na tatapos ng aking Master's of Divinity.
Kaya sanay ako na ikot-ikot po, ikot-ikot. At nung ako po bago ikasal, kailangan ko ng pera, natukso akong ituloy yung aking career at i-set aside muna pansamantala aking full-time ministry. Ngayon doon, tinuruan ako ng Panginoon na yung pangangailangan ko, ipagtiwala ako sa Kanya. Agad ako nag-resign because I suddenly found myself na napakalungkot. I lost the joy in accounting matters. And so I knew that was not my life. And so I resigned and I went back to the ministry. At nung ako po'y kinasal na, God really provided. And the Lord blessed me. Yung ating kapatiran, many of those were factory worker at saka po mga estudyante lamang. So talagang sila mismo nagsilbisyo. Yun naman mga kapatiran doon sa Caloocan nung araw na yun, sila may pera. So sila nagbigay ng magandang regalo. At sila tumulong pang gumastos po. Pero pagkaraan ng kasal, napansin nila na talagang masaya-masaya kami mag-asawa kasama yung mga kapatiran natin. Masaya rin naman kami pagkasama namin sila. We were able to develop good and quality relationship in both churches. Pero dinate po kami ng leadership doon sa Caloocan noon. At sabi sa akin, nako, nag-aalala kami. Nakita namin na hindi lang pala ikaw close na close sa amin. Close na close ka rin doon sa mga taga-tugatog at may kawayan. Pwede ba? Ngayon may asawa ka na. Dito ka na lang sa amin. Alam niyo po, na ako'y manalangin, binigyan ako ng gabay ng Panginoon. Sapagkat sabi nila, pag dito ka sa amin, bibigyan ka namin ng bahay, bibigyan ka namin ng kotse. Parang sinasabi, ito doon, ang member mahihirap lang. At totoo naman, factory worker at estudyante. But it made things easier for me. And I said, no. You have money, you can get pastors from the seminary, but this church has no money. They cannot get pastor from the seminary. So I'll stay here. At sumama ang loob nila, nasaktan sila. And though we kept the friendship, pero naroon sa nila ng loob dahil hindi sila ang pinili ko. At nagkahiwalay na kami. At muli kami nagkita-kita, hindi ko akalain, doon sa Michigan. At sila ang nag-asikaso ng aming kasal. Sila ang naghanda sa aming kasal. And they said, we still remember yung samaan ng loob namin ng kami hindi mo pinili over the May Kawayan Church dahil we were expecting you will stay with us. Pero ngayon, look what God has done in your life. Sabi nila, you made the right decision. Kaya bayaan mong ipaghanda ka namin, bayaan mong asikasuhin ka namin, and they treated us sa aming kasal doon. Sa aming mga fellowship, we reminisce those good days. And I cannot help but to also reminisce yung aming usapan ng Panginoon na ang tiwala ko ay hindi ko ilalagak sa mga pwedeng magsuporta ng pinansya sa buhay ko. Kundi ilalagak ko lang ang buhay ko, pati pangangailangan namin sa Diyos na hindi kinakapos. At hindi ako nagkamali. Sabi nila, tamo na, siguro ngayon, meron ka ng pabahay na bigay ng church. Sabi ko, hindi. God used someone else. Our church leader would like to provide for us, but I opted not to accept it. Siguro naman, binigyan ka na ng church na maganda sa sasakyan. Sabi ko, no. Our church leader wanted to buy me a new car. But I said, no. I want God to provide it in some other ways. And God indeed provided. At lalo silang namangha. Alam niyo mga kapatid, mga minamahal, God is our provider. Sa Kanya tayo magtiwala. Siguro meron kang anak na siyang breadwinner mo. Hindi mo na mamalayan, doon ka na umaasa. Wag. Sa Diyos ka umasa, huwag doon sa anak mo. Naalala ko, sabi nila, siguro ang mga anak mo, dati binibigyan ka namin ng educational plan, di siguro ngayon yung anak mo nabigyan. Sabi ko, no. I opted not to accept that from the church also. But God provided. Yung biyanan ko, nagtayo ng paaralan, so nalibre ang anak ko mula pre-LM hanggang elementary. Nung high school naman, different friends offered to pay for the tuition fee of my children. And I cannot help but to remember also, one of my friends who pledged to pay for the tuition fee of Clarence. Sabi niya, pag kailangan mo, punta ka lang office. And again, my conviction is not to ask money from anyone. And I'm not comfortable to go to anyone else's office just to get money. And so I did not go to his office. He paid for siguro 2 semestre. But after that, sabi niya, punta ka lang office. Ako bigay, magkano bayad anak mo. I did not go to his office. After about 2 years, nakita kami last week.
he consulted with me some problem that he is experiencing. And after that, sabi niya, sandali, naalala ko, pangako ko sa iyo, bigay tuition fee anak mo. Para hindi ko nabigay. I-bill mo ako. Magkano utang ko? Paano na ang anak mo? Sabi ko, God use someone else. Keep your money because God has been providing. Mga kapatid, maybe God is using some people sa buhay mo ngayon. Do not put your faith on them. Put your faith in God alone. In Jesus who resurrected from the dead. Sabi ng Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Kung si Jesus ang iyong magiging pastol ng buhay, hindi ka kailanman kukulangin. Can I hear a louder amen? Sa Kanya na tayo magtiwala. Kaya kayo minsan wala ka ng pera, nagtataranta ka na, wag! At wala kang pera, manalig ka sa Lord, hindi ka pagkukulangin. Mawawalan ka trabaho, wag! Manalig ka sa Diyos, ang Diyos ang magpapalit ng trabaho. Ang mahalaga, magsipag ka lagi, magsipag ka, ang Diyos ang magbibigay. Sapagkat tinalo nga niya ang kamatayan tatalunin din niya ang kahirapan sa buhay mo. Do you believe that? Do you have the faith to believe that? Kaya niyang talunin ang anumang kahirapan at karamdaman sa buhay mo. Just put your faith in the Lord. Your faith in Christ is never futile. Pangalawa po, ang sabi po ng talata, ang keyword po, pag tinuloy po natin yung pagbabasa po natin ng ating passage, mga kapatid, if only for this life we have hope in Christ. We are of all people most to be pitied. The keyword is hope. Yung isa yung pananampalataya, titiwala ka. Ngayon naman yung umaasa ka. Ano po? Alam nyo, ang sabi po ng talatang yan, kung kay Kristo ka lang umaasa sa buhay na ito, kawawa ka. Yung iba ginagamit na basihan niya, sabi mo na, huwag ka lang kay Kristo magtiwala. Bukod kay Kristo, magtiwala ka pa kay ganito. No, umasa ka pa kay, no. Ang sinasabi niya, kung hindi nabuhay na magbuli si Jesus at ang buong pag-asa mo na kay Kristo, ikaw ang pinakakawawa. Pero nabuhay na magbuli si Jesus at ang buong pag-asa mo na sa Kanya, ikaw ang pinakaswerte. Sabi mo sa katay mo, swerte ka. Sabi mo, swerte ka. Ayan. Ang totoong biblical term, dapat, you are blessed. Sabi mo sa katay mo, you are blessed, sister. You are blessed, brother. Yun po. Ibig sabihin, mga kapatid, ang pag-asa natin ay dapat po nasa Panginoon din. In-nurture natin yung ating pag-asa. Huwag mong babayaan na maagaw ng demonyo. Patayin ng demonyo ang pag-asa mo. Di ba? Magka-problema ka lang. Nawawalan ka na ng pag-asa. Sabi nga nung kanta, Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. Ano sunod? I have made a choice to listen for your voice wherever you may lead. Be it in a quiet pasture or by a gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my own. Kahit di kayo may problema, huwag mong bayaan mapatay ng demonyo ang pag-asa mo. Buhay ang pag-asa mo kahit kulang ang pera mo marahil ngayon. Buhay ang pag-asa mo kahit may sakit ka marahil. Buhay ang pag-asa mo kahit iniwanan ka ng boyfriend mo. Dahil ang pag-asa natin ay ang Jesus na nabuhay na magmuli. Ano ang problemang meron ka ngayon? Tinalo nga ni Jesus sa kamatayan Kaya kanyang tulungan para talunin ang problema mo. Ang mga bundok ng buhay. Anong bundok na narasa iyo ngayon? Anong bundok ng buhay na meron ka ngayon? Kayang-kayang alisin ng Panginoon yan. Basta sa Kanya ka umasa. Sa Kanya ka mag-nurture ng iyong hope. Alam nyo, ang lahat ng bagay kakayanin mo, basta huwag kang matutuyuan ng pag-asa. Pag natuyuan ka na ng pag-asa, yan ang malaking problema. Mga kapatid, mga kaibigan, sa maraming pagkakataon natin buhay, tinatanggal ng Diyos ang mga pinaglalagakan mo ng pag-asa mo upang tumingala ka sapagkat sa Kanya mas matatag. Hallelujah. Ako nagpapasalamat sapagkat isang kapatiran natin, he was just a quiet young people then. Ngayon siya ay negosyante sa New Jersey. At ako nagpapasalamat sapagkat hindi lang dahil siya pinagpala ng Diyos. Sapagkat sabi niya, pakikumusta niyo po ako doon sa kapitbahay ninyo. Doon ako namasukan nung araw sa paggawa ng aircon. Kung hindi sa kanya, hindi ako natutong gumawa ng aircon. Ngayon, pagdating ko rito, namasukan din po ako. Hanggang sa natutunan ko paano magnegosyo, ngayon po, binigay na ng Diyos sa akin itong negosyo ko to.
He is now a very established businessman in New Jersey, boundary in New York. Most of his clients are in New York. But what I am very thankful about ay yung sinasabi niya na ginamit ng Diyos po yung kapitbahay po ninyo, kaya pakisabi sa kanya, kumusta po? Pero ang Diyos talaga ang nagpala sa akin. Tapos yung kapitbahay ko, sabi ko, oh, salamat daw, sabi ni Mario. Sabi niya, talaga ba, nagkita kayo? Sabi niya, oh, napaka ng batang yan, napaka-grateful, napaka-marunong tumanaw ng utang na loob. Pero pinapaalala ko sa kanya lagi, sabi ng aking kapitbahay, nagawa ng aircon, na hindi ako, kundi ang Diyos ang siyang nagpala sa kanya. Sabi ko, wow, both of you have the same position, na ang talagang pag-asa natin ay ang Diyos. Ikaw, kanino ka na umaasa ngayon? Pag ang Diyos ang pag-asa mo, magsisipag ka. Magsisipag ka. Pag ang taong pag-asa mo, tatamarin ka na. Aasa ka na sa Kanya. Di ba? Aasa ka na sa nanay mo, aasa ka na sa tatay mo, aasa ka na sa kapatid mo na nasa abroad. Pero pag ang Diyos ang pag-asa mo, sasabihin, maunawaan mo, binigyan ka ng galing, binigyan ka ng husay, binigyan ka ng talino. Dahil ang Diyos ang pag-asa mo, gagamitin mo lahat yon. At magpapakasipag ka para gamitin ang mga galing at husay mo, magugulat ka. Ang Diyos na siyang pinaglagahan mo ng pag-asa, ang siya magpapaunlad sa iyo dahil una niya nang binigay sa iyo ang mga galing at husay mo. Lahat ng tao ay may galing. Lahat ng tao ay may husay. All you need to do is to look within you. Ang sabi ng Ephesians 3:20, our God is able to do exceedingly, abundantly, beyond what we ask or imagine, according to His power that is at work where? Within us. Kaya kailangan tignan mo. Yung power na yun, bukod sa presence of the Holy Spirit in you, yung kasama doon sa power na yun, yung mga talento na nilagay sa iyo. Yung mga galing na nilagay sa iyo. Kaya maraming mga tao nga, hindi man nakatapos ng pag-aaral, pero dahil natuklasan nila yung talento at galing nila, ayun, naging mahusay na negosyante. Dahil yung galing at husay na tuklasan, tapos sinamahan ng sipag, tapos sa Diyos itiniwala ang pag-asa. Yun, umunlad at napagpala. Ay, dami mga nakapag-aral, pero hindi naman naging masikap, hindi naman naging masipag, hindi naman tumingin within, alamin ang galing at husay niya, na natili silang naghihirap. Mga kapatid, mga minamahal, kung ang Diyos ang pag-asa mo, alam mo na ang Diyos ay nagbigay sa iyo ng galing at husay. Gagamitin mo ang lahat ng iyon, at yun ang instrumento tungtungan mo para maranasan mo ang maraming biyaya ng Panginoon. Pangatlo at panghuli, kung ating titignan po, binanggit po yung katotohanan na si Jesus ang unang nabuhay, at dahil siya ang unang nabuhay mula sa patay, susunod na lahat na nanalig sa Kanya. At sa bandang huli, pinapakita dyan yung mga mangyayari sa darating na inaharap. And then the end will come when He hands over the kingdom to God, the Father, after He has destroyed all dominion and all authority and all power. Those are the hierarchy of the demonic and the natural realm where the enemy, the devil, is at work. What are we saying here? Meron tayong tinatanaw na mangyayari na kung saan dahil nabuhay na magbuli si Jesus ay tagumpay. Ito, mga kapatid, ang sekreto ng mga alagad, na kahit sila pinapahirapan, nakatanaw sila doon sa future na yon. They don't see what's happening now. They see what's going to happen in the future. Yung aklat ng Revelation, ang hirap unawain yun. Pero minsan sa isang seminaryo, nagbabasketball ang mga seminarista, isang evangelical seminary, at matapos na mapagod ng isa, bumalik siya sa kanyang bench at nakita niya janitor nagbabasa ng Bible niya. At na-curious siya, tinignan niya kung ano binabasa, at nakita niya binabasa Book of Revelation, at matatapos na. Na-curious siya sa lalo sapagkat sila mga seminary student, Bible student, nahihirapan at didebate sa ibig sabihin ng Revelation. Tinanong niya, sabi niya, oh, malapit nga matapos sa Revelations. Opo, anya. Na-curious siya, sabi niya, naunawa mo ba? Ang sabi ng janitor, opo. Aba, sabi niya, paano? Ang galing naman ng janitor na to. Lalo siya na-curious, sabi niya, ano naintindihan mo mensahe ng Revelation? Sabi niya, ang ibig lang po sabihin, panalo si Jesus. Sa bandang huli, si Jesus ang panalo. And that is the correct interpretation of all the symbols and everything in the book of Revelations. That at the end of the day, panalo si Jesus. Kaya kung alam mo, nakasali ka sa winning team, kahit nahihirapan ka, alam mo, bandang huli, panalo ka, sisigla ka. Amen? Dahil what you see in your vision is the victory that you have with Jesus Christ. Dahil dyan, hindi ka hihinto sa paggawa ng pangarap. Alam nyo, sa aklat ng Joel, sa Joel chapter 2, kung ating pong titignan,
Napakahalaga po na maunawaan natin. Ipinangako po at sinabi po na sa bandang huli, Joel 2:28, and afterward, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see vision. Sabi nila, pag bata pa raw, ang sinasabi, bahalang araw. Pag matanda na, sabihin, noong araw. Pero pag Kristiyano, kahit matanda na, sinasabi pa rin, bahalang araw. Puno ng pag-asa dahil si Kristo ay buhay. Can you hear other amen? Ikaw, kaibigan, dahil sa pag-asang yan, dapat manganak yan ng mga pangarap. Dahil sa pananampalataya mo, manganap yan ng pag-asa. At dahil sa pag-asa mo, manganap yan ng pangarap. Kaya huwag kang hinto sa pangarap. Continue to dream. Sabi ng Bible, where there is no vision or dreams, the people shall perish. Where there is vision or dreams, the people will prosper. Hallelujah. Sino gustong pagpalain? Pumalakpak ang kamay ng gustong pagpalain. Do not stop dreaming dreams with God, because our God is alive. How many of us have been discouraged by the enemy because of our past failure? Because we were afraid na pamumuka sa atin yung ating kapalpakan sa nagdaan. Ayaw na natin humakbang muli. Sabi ko nga sa ating seminar po kahapon, yesterday ended last night. You have a fresh start today. Dream dreams. Huwag mo sabihin may edad ka na. Huwag mo sabihin matanda ka na. Huwag mo sabihin hindi ka nakatapos. Ang sabi ng Panginoon, He will pour out His Spirit. And God has poured out His Spirit to all of us now. And so we can dream dreams and say, Lord, bigyan mo ko ng mga bagong pangarap. And God will answer you. Kapatid, kaibigan, sa pag-aaral mo, sa iyong mga anak, sa iyong economic life, continue to dream dreams. God will never, ever disappoint you. Dahil si Jesus ay buhay, patuloy tayong manampalataya. Magseryoso na tayo sa Panginoon, sampataya ng buong buhay. Kaya sa Kanya ang pag-asa natin, at dahil puno ka ng pag-asa, makakapangarap ka. At kasama mo ang Diyos sa iyo mga pangarap. How many of you believe na kasama niya ang Diyos sa kanya mga pangarap? Yes. Continue to dream dreams. And you will be surprised with what God can do. Pero kailangan, faith. Sampang mo ng buong buo. Kaya it's about time because our Jesus is alive. Magseryoso ka na sa Lord. Get serious with God and pursue your walk to become like Jesus. Alam niyo, napakahalaga po nito. Get serious with God and pursue your walk to become like Jesus Christ. To become like Jesus. At yung ating acronym BECOME, naalala po niyo yun? Yung B, be nurtured. Ano po? E, encounter, press encounter. And then, letter C, community. Tayo nagpapasalamat sapagkat today, those who attended our encounter yesterday are now in the orientation seminar after they have entered our encounter. Ngayon nasa orientation seminar, pinapaunawa na everyone must become part of a community of disciples dahil yon ang accountability group natin. Habang kayo bahagi ng community of disciples, tinutulungan kang lumago mula doon. Mag-uumapaw ang love relationship mo sa Diyos, kaya magkakaroon ka ng letter O, overflow in outreaches. Ano yung sabihin yan? Haabutin mo yung mga wala pang pagkakilala sa Diyos sa buhay mo. Una, high five, pagpe-pray mo sila, iimbitahan mo dumalo. Di ba? How would you like to see na dito po, mapupuno yan third service? Hindi dahil yung nasa second service ilipat dito, kundi dahil sa mga akay ninyo. Can I hear other amen? Dahil buhay ang Kristo natin, we're excited to bring new people to God. Dahil buhay ang Kristo natin, nag-overflow at excitement, we will invite people to hear the word. At kapag tayo lumalago na, then we will also have the desire to be used by God sa mga talento, and then we will have our ministry involvement. Sa mga may talento sa music, kailangan kayo ng gawain ng Lord. Sa mga anumang talento meron ka, paggamit mo yan, huwag mo na tayong hanapin ka. Ikaw na magpresenta alang-alang sa Diyos. And syempre, para mag-effective ka, kailangan mo letter E, equipping. At siya, equipping natin, yan yung Tuesday night, RDS Academy, Reproducing Disciples and Shepherd Academy. Tuturuan ka mabunga sa Panginoon. Yes. Is your Jesus alive? Isampa mo na ng buong buhay mo. At sa Kanya ka umasa.
At dahil doon, mangarap kang patuloy. At dahil sasampa mo ng buong buhay mo, you have to be serious with God. Kung mong sabihin, nagsisimba naman ako, nag-worship naman ako, ayos na yun. No. It's about time to pursue your walk with God and become like Christ. And we invite you. And you will experience, yung sabi ng Matthew 6:33, seek first His kingdom and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Yung ating complete package. Pag inuna mo ang Panginoon, nagsiseryoso ka, idadagdag niya sa iyo lahat ng kailangan mo. Why? Because He is more than able to do that. Simply because He has risen from the dead. Ang Kristo ko, ang aking Jesus, ay buhay na buhay. Kayo, buhay ba ang Panginoong Jesus ninyo? Pumalakpak nga ang nagsasabi ng Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, kausapin mo po kami. Pagpahayagan niyo po kami. Salamat dahil Ikaw, Panginoon, ay nabuhay na magmuli. At dahil dito marapat lang, na ilagak namin ng buong buo ang aming pagkatao. Patawad sa mga panahon, we become half-hearted. But now we want to pursue our walk with You seriously. Help us, Lord. Kapatid, habang nakayuko ka, nakapikit ng iyong mga mata, kung yan ang prayer mo and you are saying, I want to get serious lalo pa sa aking pong paglakad sa iyo, O Diyos. Kung yan ang prayers mo, taas mo ang kanang kamay mo. Taas mo ang kanang kamay mo. Lord, I want to be more serious in my walk with You. Kung yan ang prayer mo, taas mo ang kanang kamay mo, nakikita ka ng Panginoon. Yes. Lord God, selyuhan niyo po ang mga pasyahin ng mga ang kamay ay nakataas. Kausapin mo kami. Selyuhan ninyo ngayon din sa pangalan ni Jesus ang pasyahin ito, that we will all get serious with You even more. In Jesus' name.